Morning mga kadahon-dahon. Salamat sa patuloy na pagsuporta kay Dato Kulitot. Sa araw na ito, isa namang mahalagang dahon ang ating pag-uusapan para kahit naman paano mayroon tayong matutunan sa araw-araw na paglalakbay natin sa ating pakikibaka sa matagumpay na buhay. Kailangan mayroon tayong kunting kalman. Ang dahon na ito, i-share ko sa inyo mga kadahon-dahon is, ang tawag nito gabi, kung sa Bisaya, hupi. Ang pagkakilala natin ito, gulay para pang-ulam. Yan, gulay para pang-ulam. Pero, ang dami niya palang sakit na pwedeng magamot. Pag kumain ka ng dahon ng gabi, nakakagaling siya sa hika. Nakakagamot din siya sa rayuma. Yung kanyang ugat, kunin mo at painitan mo sa apoy, tapos yung dagta niya, ipahid mo doon sa parte ng iyong katawan kung saan yung rayuman mo. Nakakagaling siya ng rayuma. Pangatlo, pag namaga ang tainga mo, kumuha ka ng katas ng dahon ng gabi, ipatak mo doon sa tainga mo kung saan yung namaga. Nakakabawas siya ng pamaga. Pang-apat, pag nakagat ka ng insekto, gamot din siya. Yung dagta pa rin, patakan mo yung kagat ng insekto kasi may mga insekto kasi na talagang may rabies eh. Pag ikay nahirapan kumain ka ng dahon ng gabi, nakakatulong siya para makatai ka, pasintabi doon sa mga kumakain. Pag ikay nakagat ng ahas, wag naman sana. Ganon din, kumuha ka ng dagta ng gabi, kumbaga pauna siyang lunas. Patakan mo yung kung saan yung kinagat ng ahas, nakakabawas siya ng pamamaga. Kumbaga pauna siyang lunas, pumunta ka pa rin sa pagamutan para naman makasigurado tayo. Pag ikay nagtatai, kanina yung nahirapan nagagamot. Pero yung nagtatai, napipigilan din ng gabi. Pag kumain ka ng dahon ng gabi, napipigilan niya yung pagtatai mo. Marami siyang pakinabang mga kadahon-dahon. Akala natin siya gulay lamang. Pero ang dami niya palang sakit na pwedeng magamot. Ganon katindi ang dahon ng gabi. Nakakatulong siya sa mga karamdaman. Ilang sakit yung nagamot niya? Hika, rayuma, pamamaga ng tainga, pagtatai, hirap sa pagtai. Pag nakagat ka ng ahas, di ba? Ilan? 6 ang pwede niyang magamot. Mayroon pa yung yung isa, lagnat. Pag yung anak nyo naramdaman yung mainit na, kumuha kayo ng katas ng gabi o di kaya idapian nyo ng dahon ng gabi kung saan yung mainit na parte ng katawan ng anak nyo para bumaba yung lagnat. Napakahalaga na pagka yung mga bata nilalagnat, pababain natin yung lagnat kasi alam niyo kung bakit, para makaiwas tayo sa kumbulsyon. Lalo na kung may lahi kayong kumbulsyonin, wag niyong pabayaan na yung bata tumaas yung lagnat. Kasi mahirap na magkumbulsyon. Maraming pwedeng komplikasyon. Kasi bata yan eh. Diba? Maraming pakinabang ang dahon ng gabi. Naulam mo na nga, nagamot ka pa. Dito mo lang malalaman yan sa programa ni Dato Kulitot na dahon-dahon lang. Kasi si Dato Kulitot, pinili niya ang programang dahon-dahon lang kasi ang dahon-dahon na programa ay nakakatulong sa mga taong walang pambili ng gamot. Kaya ito yung pinili kong programa, itong pinili kong content. Kasi sa pamagitan ng pag-share ko ng kunting kaalaman, nagbabaka sakali ako. Kasi siyempre, yung iba ngayon, hindi pa manonood, yung kasi malalakas pa eh. Pero pagdating ng araw, alam yung mga kadahon-dahon kung anong pinakamayaman na ang yaman yung kalusugan hindi naman pera eh. Aanhin mo ang pera kung mahina ang yung pangangatawan. Hindi mo naman mapapakinabangan yung pera kung
mahina yung katawan mo eh. Paano mo makinabangan, no? Paano mo mai-enjoy kung yung katawan mo mahina? Kaya, ang pinaka kayamanan natin, ang kalusugan. Pangalawa lang yung pera, kasi yung pera, mai-enjoy mo yun lang yung pera kung malusog ka. Pero kung marami kang pera, mahina ka naman yung katawan mo, so paano mo siya mapakinabangan? Ganon yun. Kaya ito ang pinili ni Dato Kulitot na